Pulong Bongbong Marcos yun. Non-bearing na yun. Wala ako nang bearing. Nakaupo na yan. At yan, propaganda lang yan. Tignan natin, ang ilabas yung ratings, kung sino pinagkakatawa ng tao na tatakbo president sa 2020. Si Tulfo, si Sara, yan. Pero pag-compare nyo kasi si BBM, nakaupo na yan. Nakaupo na yan, wala nang kwenta. Normal lang talaga na Matigas normal lang talaga na si Pangulo, may mga kasama tayo o may mga kababayan tayo na mas talagang masisisi nila si PBBM sa mga issue. Alam mo kung bakit? Si PBBM kasi siya nagmamaneho ng kung ang bansa natin ay jeep o bus, siya nagmamaneho. Si BP Sara lang naman konduktor yan eh. Kaya konduktor na ang ano niyan, ang ano niyan, role niyan. Kailan mo nakita na may isang pumalpak na aksidenteng bus na ang sinisi konduktor? Di ba? Ganyan na lang ang ano niya, eh. Parang spare tire yan eh. Totoo naman yun, spare tire lang yan ng Pangulo. Yan lang ang function niya, halos yan lang. And nung time na may binigay sa kanyang departamento, hindi niya naman inayos yung kanyang pagtatrabaho. So, for me, it's a non-bearing issue na yung ipagkumpara ang trust, whether the trust or the performance rating of the president. Kasi hanggang 2028 yan, kung wala naman talaga silang mabigat na magagawa para mapatalisig si Pangulong Bongbong Marcos Jr., makakatapos lang yan ng kanyang termino. Samantalang siya, going into the 2028 elections, napakaraming issues na hindi niya mabigyan ng closure. Correct. Kakainin siya ng isang kandidato na maaring kasing o mas higit na sikat sa kanya. At yan ay si Secret. Hindi, sa atol, di ba? Ang isa dyan na dahilan kung bakit talagang hindi na pwedeng, kumbaga hindi nakakagatin ng tao yan dahil nga hindi naman totally ano yan eh, kumbaga issue eh, 'di ba? Kailangan dito yung makita ng taong bayan kung sino yung susunod. Correct. 'Di ba? Yung trust para ng taong bayan sa susunod. Kung totoong may nagko-conduct ng ganyang survey, para sa akin, kung halimbawa tatanungin mo lang ang tao na kanino po kayo mas may tiwala, sasagot lang siya, Bongbong or Sara. Para sa akin, walang kwentang tanong yun. Walang kwentang tanong. Ang dapat, tatanungin mo muna. Tanungin mo, sa kabila ng, sa mga nakikita mo kay BP Sara and kay Pangulo, sa mga napapanood mo sa TV, kung sino ba ang higit na mas nagtatrabaho, kanino ka mas nagtitiwala? Yun. Ganon dapat magtanong. Hindi yung basta tanong lang na sino pinagkakatiwalaan mo. Hindi natin alam kung saan tinanong yun. Baka mamaya nagtanong yun sa may bandang Mindanao. Wala diba? Bias na din. Dapat talaga matanong mo ako. Yun talaga sasagot niya si Pangulo kahit hindi na natin, kahit wala na tayo ibang pag-usapan. Kaya maganda talaga yung mga surveys, hindi yan talaga patunay kung ano talaga ang totoong pulso ng kumbaga hindi siya credible, diba? Kahit wala akong pinapangalanan ng para sa akin kasi, una sa lahat, may pinapakita ba silang resibo na may mga tinatanong silang tao? Wala, di ba? Mas maniniwala ka nga sa atin na mga lumalabas talaga sa lansangan. The usual lang sinasabi lang nila out of 10. Diba? Out of 10. Asa ng resibo. Pakitaan nyo kami ng video na kung paano nyo na-achieve yung ganyang resulta. Correct. Diba? Sasabihin nyo, minsan, diba, this is a sampling size of 1,500 people. Hindi, wala ka na tayo na panood ni isa. Correct. Tama. Ayan, di ba mga kababayan, tama naman yung sinasabi ng ating mga kasamaan dito na vlogger. Di ba? Na useless na po yan, yung usapin na yan. Kaya itong lumabas na bago ratings, saka pare, obvious na meron silang pinaparating para sa 2028 election. Diba? Kasi tineterno nila si Pangulo, wala na nga si Pangulo, hindi naman natatakbo yan eh. Diba? Ang eterno nila, yung tatakbo. Diba? Kunwari, for example, sino ba to? Kunwari si Bongo. Yan si Bongo tatakbo. Ayan yung mga ganun. Kasi si Bongo ngayon pa lang nagpapapogi na. 'Di ba? Nagnanakaw na ng mga proyekto ng ng Pangulo, 'di ba? Inaako na, inaagaw. 'Di ba? Kasi kung hindi mo naman proyekto, hindi mo naman yan, 'di ba? Bakit mo aangkinin? So, meaning to say, pag
magnanakaw yan, pang-uumit yan eh. Di ba? O kaya tayo mga kababayan, maano na tayo. O, eto si Ballpoint Man, pakinggan natin. Ay, tapos na pala. Ako, ito, si Tikwa. Tanungin natin, bago si Stephen B. May lumabas na survey, rating. 48% lang si BBM, 61% si Sara. Ibig sabihin, mas marami nagtitiwala kay Sara. Ano ang iyong opinion dyan? Ayan, kagaya nga ng pinag-usapan rin namin, no? Na itong ratings na ito, kung ba hindi na credible ito mga kababayan, sa totoo lang. Nonsense ng pag-usapan regarding sa trust ratings ng Pangulo at trust ratings ni BP Sara. Kasi, unang-una, hindi na siya tatakbo ang ating mahal na Pangulo. Nagtratrabaho na lang po ang ating Pangulo. Hindi na iniintindi yung mga ganyan, yung mga issue. Obvious na obvious lang, mga kababayan, tinataas po nila yung trust rating ni BP Sara nila para sa darating na election 2028. Ang maganda niyan, bakit hindi nila ihanay yung mga tatakbo sa pagkapangulo or napipisil ng taong bayan kung sino yung susunod na pangulo. Yung mga ganong klase ng ratings, hindi yung trust ratings. Alam naman natin, kitang-kita naman natin in national television, di ba? Kitang-kita po natin na may ginagawa ang Pangulo. At sa dami nga ng issue pag tinanong mo ang Pangulo, di ba? Ano sinasabi? Magtrabaho na lang po tayo, di ba? Common. Kumbaga, yan yung goal ng ating mahal na Pangulo bago matapos ang termino, di ba? Tapos lahat ng proyekto. Di ba? Bago matapos ang Pangulo, kailangan yari lahat ng naipangako or mga dapat gawin. Di ba? Kasi nandun na tayo Kumbaga, nandun na sa last term na to ng Pangulo Nandun na tayo sa rurok ng tagumpay. Diba? Kung tupagin pa nga naman ng Pangulo yan para pansinin, diba? It's useless na. Useless na po mga kababayan. Ang inaano lang dito ng mga kalaban is nonsense na to Nonsense at all na. At higit sa lahat mga kababayan, hindi na po credible ito sa totoo lang. Hindi na credible. Parang yun ang ginagawang timawa yung mga sarili nyo at yung taong bayan. Kung sino mang gumagawa nitong trust ratings na to, gaya nga ng sinasabi ng taong bayan, ng majority, ba't hindi nyo nilalabas yung resibo? Di ba? Ilang katao ba kinausap nyo dyan? Ano bang klaseng tao yung mga kinausap nyo? Di ba? Hindi naman namin alam kung niluluto nyo yan. Di ba? Magandang tanongin nyo dyan, o sino ba ang mas marami nagawa? Sino ba nagtatrabaho? Sino ba ang tamad? Sino ba ang naglulustay ng salapi ng bayan? Yun yung mga dapat itanong. Hindi yung mga ganyan, nonsense na yan Para na lang kayong mga bata na nag-aagawan ng lollipop. Di ba? Yun lang mga kababayan, yun lang sa akin, Tol Makmak. Sana maintindihan natin mga kababayan. Etong pinatatayuan natin na to, eto yung panahon ng kailangan ng pagtutulong. Anong ginagawa ng sinasabi nyong mataas na trust ratings? Nanggugulo sa sambayan ng Pilipino, nanggugulo mismo dito sa bansang Pilipinas. Worth it ba yan? Sa tingin nyo, yung mga trust ratings na yan, applicable pa yan? Hindi na po. Kasi kitang-kita na Kahit mismo si Sara pag sumagot, sablay. Diba? Kaya siya napupulaan. Tapos, trust ratings, mas mataas, katarantaduang malaki. So, para sa akin, katarantaduan yan. Ayun, kita nyo ay. Ayun, katarantaduan Diba? para kay Tikwa at kay Paul Chris, kay